Right? So mga pogi, let's go. Lord Jesus, we glorify you, we exalt you, lift your holy name. Prepare niyo po ang inyong lingkod sa akin pagkama niyo. Okay. In Jesus' name we pray. Amen. So, may tatry tayong bago ngayon mga pogi. Try natin tong cellphone kung kakana to. Kung kakana yung ganitong setup. Right. See. So right now I'm riding my Honda Beat. Actually it's not mine. It's may papa to. Honda Beat 110. Okay. Medyo nakatingala ako. Sandali. Hindi lang mga pogi Ayan. Let's go. Let's go. Right. Night ride tayo. Night ride. So maganda nito. Laki ng monitor nito. Kasi cellphone ang gamit ko ngayon. And I hope you can hear me well. Let's see. Test muna natin kung naririnig nyo. Hinto muna ako rito. Ay, hindi. Isang round. Try natin pumunta sa Aguinaldo. Okay. See. Aguinaldo Highway. Here we go. Okay, so Honda Beat 110 kulay pula. Ito yung gamit ko ngayon. Kay AirPods to actually. Pero since nasa probinsya sa AirPods, naka-sign siya sa Gensan. Yan, ito muna ang ginagamit ko ngayon. Para matry and test din natin. Diba? And actually, ginagamit ko naman ito pamalengke. Ginagamit ko ito pamalengke. Mga casual ride dito, may bibilin sa malapit. Yan, ginagamit. Oh, walang headlight si Bossy. Walang headlight. Actually, ano na po, ang oras po ay mag-alas 11 na po ng gabi. Check po yan. Yeah. It's only 3 minutes before 11 o'clock in the evening. And today is a Thursday evening, the 24th. 24th na po. Okay, so pasok. Okay. At ako naman, ganun lang, bigayan lang po mga pogi. Sorry, medyo nakatingala pa rin ako and I found it very challenging. Teka, ako muna yung video I'll just check the audio. Okay. Alright. Okay, so mga pogi, we're back on track. So earlier we just made the testing. Then good to know na okay naman yung sagat ng audio na. Yun lang naman yung gusto kong matest kanina. And right now, nandito tayo sa Kalsadang Bago. Kalsadang Bago. Yes. Oh, si Madam. Mamadali. Okay. Kalsadang Bago tayo ngayon. And try natin musok sa Aguinaldo. Let's see what is ganun pag-himos kapag gabi. Mahilig ako mag-night ride kasi yun lang yung oras ko sa ngayon na nakakaalis tayo. And yeah, using my Honda Beat 110. Again, it's not mine. It's AirPods to ako. Yeah. I'm just enjoying it kasi nasa province yeah. And the phone that I'm using right now is Huawei Honor X90. Ang pinakamatibay na front screen or the screen na kayang bumasag ng mga nutshell. Nutshell? Ibig sabihin, kaya niyang bumasag ng mga bagay. Madam, hindi na nag-overtake. Let's see. Nagko-convoy kami, nagna-night ride kami. Pag-usapan naman natin yung ba tayo nag-siyahin.
So, gusto ko lang pakita sa inyo yung tsura ng Imus at kung gaano siya kaliwanag tuwing gabi. Ah, yeah. And bagong setup na kasi hindi action cam yung gamit ko ngayon. Let's see kung kakana yung cellphone. Kasi I found it very challenging or not really satisfying yung picture quality na action cam na try natin kung satisfying si Poge sa quality nitong cellphone na to. And I'm shooting 1080p at 60 fps. So naka 0.6 yung setting ng camera. Hindi siya naka-watt. Sa iPhone may mga 0.5, di ba? So ito or 0.5. Ito 0.6 naman siya. And chinek ko lang yung audio quality kanina kung nasasagap. Yes, nasasagap naman. Kasi merong feature din to na noise cancellation. However, the quality is not the same as the one that I have in Bosec Action Cam. Kasi ibang-ibang kasi merong external mic na ginagamit. So right now it's a different setup, different perspective. So let's see kung kakanain ito para mga susunod kong video. Kasi kung hindi naman umuulan, right now, diba, hindi umuulan, baka pwede naman maging ganito yung setup in the future. And at the same time kasi, yung pag-transfer ng files, I found it very easy na gamitin tong phone as to compare dun sa Action Cam. Mas user-friendly siya for me. And it really works. Para sa kagaya ko na medyo pihikan. Or hindi pihikan. Petikuloso. Pagdating sa content. Let's see kung maganda yung picture quality niya, stabilization wise. And comment nyo naman kung maganda yung quality ng video. Para alam din natin. Siyempre, ano ko yan sa inyo ay yung kulay na unos nakakaano kung ano yung mas nakakasatisfy. Right? So, medyo mahangin yan. Pero again, may noise cancelling to. Ito yung Imus Cathedral dun sa may liwa. And ito yung plaza. Right. Oh, kakauntak to kuya. Right. So, ang gagawin natin ay mali. Mali. Pwede naman ako pumasok din. Naligaw ako, sorry. Bale, papakita ko na lang uli sa inyo. Dito sa Imus may masarap na lugawan eh. Diyan, sa may banda doon, masarap yung nalugawan. Magkatabi sila. So, nag-aanap yung lugawan. Dito ako, Imus Cathedral. Diba? Ganda ng mga pailaw niya. Ganda ng ilaw niya tuwing gabi. Well, ang pailaw pala dito sa Cavite, it means mga fireworks. So, mga ilaw ng right. So, yan. Okay, so alamin natin yung sitwasyon dito sa lugar ng Imus. So, lalabas tayo doon sa Aguinaldo Highway at titingnan natin kung saan tayo makakarating. So, meron pa naman tayong sapat na gas. Oh. Alam mo, ikaw lang marunong magbusina ha. But anyways, nagbibiro lang po. Okay, so let's see. Saan tayo abutin? Alam ko sana magtagaytay eh. Let's see. Kung maabot tayo ng Tagaytay. Sapat pa naman yung gas natin. So far. Okay. Yeah. So ito po yung tinatawag na Nueno sa may Imus. So ito yun. Ang kanto na yan, ito yung sa may kanan, ito yung Lotus Mall, yeah. Lotus Mall yan sa may kanan. And doon sa kanto naman ay may mall pa rin. Nakalimutan ko yung mall. Lumina, yeah. Lumina Mall.
So ito yung palengke ng Imus. Okay. Ayan yung itsura niya tuwing gabi. Lungsod ng Imus. Wow, very nice. And then, yeah, Mercury Drugs. It's the same, 24 oras. Sorry. So let's see. Okay, so again, yeah, ito Lumina Mall. May call center dyan eh, o may BPO dyan sa Lumina. Lumina Mall. Ang pangalan ng mall ang pangalan ng BPO ay Taskas. Yun. Shout out sa mga taga Taskas. Ay, Domino's Pizza, lahat ba? Yan. Domino's sa Catholic. Ang alam kong bukas na pizza ng oras, yung Shakey's doon, sa banda doon. And what else? Aegis Pizza dito yan. Nagpas ng Robinson Place Scheme. Okay, so papatok tayo. Pinalagyan ko pala doon ng mini driving light, Senlo M1. And yung loud for nito, pina-install yung AirPods yung loud for nito. Pero as you can see, dito sa Imus, maliwanag talaga tuwing gabi. Napapansin nyo naman yung liwanag talagang okay na okay. At nakikita yung mga lubak, yung mga uneven pavements. So, safe talaga mag-drive. Diba? Safe talaga. Mamaya konti, pagdating sa mga medyo madidilim, yun, challenging parts. Kaya, bukas na natin yung MDL natin mamaya. Pero so far, dire-diretso muna tayo. At alam ko, mag-inaw na kasi gabi. Kaya ka naka-jacket ako ngayon. And let's see, na natin kung hanggang sa tayo ako. Just for you, mga pogi. Samahan niyo ako hanggang dulo Kasi maganda itong biyahe na ito. Napakausay. Napakasaya. Very satisfying yung mga nagmamotor talaga. Hindi mapaliwanag. Nagmamotor ka, meron kang feeling na hindi mo mapaliwanag na nakakasatisfy yung lamig ng hangin. Kasi natakbo ka, ang ganda ng patio. So kapag ganitong oras po yung matutulan, kaya iingat din tayo. Buti mababait yung mga nakakasabay natin. It's safe lang din talaga. And taktik. Matulog din yan. Lakas ng power niya. So mga nanonood kayo, kung naghahanap kayo ng motor or scooter, na babagay sa atin, sa personality nyo or preference, maganda malaman nyo yung mga features muna na kailangan. Para meron kayong pag na-narrow down ng option. So kaya ako lang naman nasabi kasi ako, magamit ako ng magamit ako ngayon ng Honda Beat 110. Iba kasi yung handling ito when it comes to brakes, tapos yung napakagana ng handling nito at yung steering nito alam niyo yun, kasi kala mo mag-wiggle ka tapos pag may mga mga truck, so napakalagang malaman mo yun. Saan mo ba siya gagamitin? Ang business ka, pang araw-araw pang service, kakasla ka pang bigat. So, you must know every detail para maintindihan mo kung ano yung mga features na kailangan. Hindi naman pagandahan ng motor yun yung design. Nandun na tayo. Siyempre, the beauty is in the eyes of the beholder na alam natin kung ano yung design ng motor, which is good. Okay po yun. At walang question yun. Kasi personal, natin yun. However, when it comes to the features, lang mo itong safety, napakalaga na malaman natin kung ano yung gusto natin at kailangan natin. Baka mamaya, Honda Wave, 110 wala ang kailangan mo. Ang bibilin, kung gusto mong bilhin, mga Zontes na okay, mga Kimco Exciting 400cc. Diba?
gaano mo ba siya kadalas gamitin? Yun yung tanong mo sa sarili mo. Gaano mo ba siya kadalas gagamitin? Araw-araw ba? Pang-speed ba? Pang-harapas ba? Or once a week? Twice a week? Once a month? Pang long ride mo lang ba siya? Pang leisure or pang casual? So, ask yourself kung saan mo siya gagamitin. Kasi from there, makikita mo kung magbe-benefit ka ba dun sa features ng motorsiklo, anong scooter na ina. Kasi kahit anong ganda niyan, kung ang dating naman nagsisisi ka dahil ba't mo pa ito pinili? Ba't mo pa ito pinili? Kasi hindi mo siya magamit dahil hindi nga nagtutugma. Baka sabihin mo, araw-araw mo pa siya gagamitin. Kung yung binili mong motorsiklo, grabe kung makalulo ng gasolina. Makakasunog, di ba? So ask yourself, masyadong malaki motor mo, hindi mo pala mabagay sa iyo. Hindi mo pala kaya. Diba? So ask yourself, and always watch. Kasi yung sa akin dito, mga poge. Yung sa akin, maraming dumadaan na truck dito, kaya mag-iingat dito. Lagi traffic dito maghapon sa akin. Or even umaga. Kasi, ano yun, mga semiconductor yung mga nagtatrabaho dito. Alright, so going back, mga poge, yun yung dapat nating maintindihan. At hindi porke maliit na displacement yung motor mo, hindi ka na hindi masaya. Ay, malbog. Ibig sabihin na porke maliit na displacement, nakakalungkot na siya. Hindi. So, kasi nga, kung saan ka magbe-benefit, kung ano yung gusto mong features ng motorsiklo mo. Semi-automatic ba? Automatic or declutch? Ma-traffic pala sa inyo. For example, kasi pinili mo declutch kasi gusto mo yung design. Yung ending, ikaw rin napapagod dahil talaga naman, nakakapagod magpalit ng gear kapag sa city driving at nakakapagod kaya yan. Kaya, ano bang pagagamitan mo? Maglo-long ride ka ba lagi? Di pang, let's say, magko-content ka ba ng motor mo? Yeah, so yun din, ask yourself kung anong gagawin mo sa motor mo. Baka naman sobrang mahal ng motor mo, hindi mo naman kaya bayaran. Diba? So, kasama rin yun, yung price. O consider mo rin yun. Of course, hindi ka naman pwede kumuha ng motor, tapos tulugan, tapos papahatak mo lang kinabukasan dahil wala ka ng pambayad. Hindi naman tayo ganun. So gusto naman natin, mabayaran natin yung motor natin, kaya nga natin kinuha yan. So shoutout dun sa mga naka 3 years na. Diba? Yung mga nakapagbayad na, fully paid na yung motor nila. So good job to you guys and salute. Kasi talagang nagsusumikap yun sa buhay. Okay, dito tayo sa District Mall. Talagang traffic po rito. Kasi maraming sasakyan. Pero still, naku, sagi yung sagi ng karton yung kotse. Karton lang naman yan. Hindi mga kadabit siya. Ayan. Okay, so, nandito tayo at nag-go na yan. So, as what I can see, 90 or a minute and 30 seconds yung tinatagal yung stoplight dito. So maganda na makakita natin to. Ma-observahan natin itong kalsada nito. Nasa Imus pa rin po tayo, pero mamayang konti, nasa Dasman na po. Yung ating kalsada. At dito sa ganda, wala pang 16 minutes. Yeah, more than 16 minutes. Wala pang 20 minutes. At nandito na po tayo. Alright. 16 or 20 minutes roughly, I don't know. I'm not sure. Pero, salamat sa pag-iingat na dahil nakabiyahe po tayo ngayon. Right? So yeah, may mga establishments pa rin naman na bukas dito. Jollibee, McDonald's,
going back to our topic, yun yung mga pogi. Dapat, dapat talaga magiging wise tayo. Kasi yung pera na pinagbibili natin, kung saan tayo nag-i-invest, mahalaga na may intindihan natin. Malaman natin kung ano yung magiging result or impact sa atin ng aming mga decision making. So, yeah, welcome to Dasma. Dasmariñas, Cavite. Okay. So, naniwanag pa rin. Good job. Good job sa LGU. Shout out sa LGU na. Good job po. Nakikita natin may mga bilis na nakapantay dyan. Actually, SWAT pa nga ako. Boy, nice. Thank you for doing your job. Salute! Ayan. So, pansin natin yun, mas lumamit na po ang hangin dito. Kasi unang-una, mas kaunti ang sasakyan as to compare doon sa Imus. And also, tandaan po natin na mas mataas po ang Dasma. Mas mataas yung kanyang pwesto para sa Imus. Okay, so ito naman, dito na tayo sa Dasma at this point. Nasa mid-late na ako. Kasi maraming matutunan. Mag-overtake sila rito sa kanan o mag-overtake sila sa kaliwa. It's okay. Okay. Basta ako nasa neutral lane ako, nasa gitna. Okay. Kung ngayon, daan-daan ko. Ang gitna ko. Ayan. Ayan, save more. May alternate dyan kung GMA, Cavite, Carmona, doon, pwede lumaan. Pero diretso lang tayo, total wala naman traffic na. So, kung makapansin ninyo, may mga katidiman na ng kalsada rito. Kasi natural po yan. Nangyayari po talaga yan sa Dasma. Okay. So, going back dun sa akin na sinasabi ko, kung sa pagpili ng motor. Marami pong mga magagandang motor. Yung recommend sa inyo. So kung hinahanap nyo, may isang package na, for example, kailangan nyo lang maliit na CC na malakas ang hata. Malakas ang hata. May tubig na rin. At same time, maasahan. Yung makina, branded. Go with Honda Beat 110. Kung kakawan mo, hindi ka naman sobrang bigat. Sabihin natin, malaki ka, pero madalas ka mag-solo ride. Tapos tipid sa gas ang hanap mo, go with Honda Beat 110. Yan ang nare-recommend ko sa inyo. Or Yamaha Mio i125. Kung gusto mo lang fully automatic na scooter, yan yung mga options mo. At sigurado, matutuwa ka rin naman sa mga features niya. Pero kasi si Honda Beat, tubeless na siya. Yung kanyang gulo. At medyo manipis, pero pwede mo palapakan. Pwede naman palitan ng aftermarket. Pero, then tubeless na siya. Tapos yung handling niya, kayang-kaya sa mga beginners. Yung seat height, mababa din. Hindi naman sobrang taas. Bagay na bagay sa mga beginners. And kung, alam mo yun, yung hindi naman siya sobrang putik na nakakatakot. Yung kasi yung problema kung yung iba kasi nakausap ko, beginner tapos nag-Honda click agad sila. Yung nakis ng Honda click, nakakalakas ng akin. Pwede sa rin yung sumalis na, kung gusto mo ng malakas na hatak, na 125cc, mas maporma, maraming mga aftermarket, yun, isang magandang option. Yung kuya ni Honda Beat, si Honda Click 125. Napakalakas ng makina na. At pagdating sa arangkada, talaga, lumalaban siya sa mga 155cc. At yung performance niya, liquid cooled. Yan, katagad. Honda Click 125, speaking of which. Diba? Alright, so let's go. Kaya nga maraming kang nakikitang mga Honda Click sa kalsada. Kasi when it comes to the performance, yung headlight na, for example, LED na. Lahat ng ilaw niya, LED na. Tapos, fully digital panel niya. And then,
tipid din siya sa gas. Diba? Then maasahan din siya sa mga long ride. Liquid cooled performance ng engine niya. Tapos talagang lumilitaw yung full potential. So, yeah. What can you ask for? Diba? Burger King. Alright. Chowking. Alright, so, yun lang yun eh. Yun yung pinakamaganda ng mga decision mo. Kung gusto mo lang tipid sa gas, go with the Honda. Pero kung gusto mo ng mas magandang forma, Yamaha ka. Kasi sa Yamaha, mas marami kang options. Sa 125cc, 125 category. Mas marami talaga. Kasi dyan yung well, simulan natin sa pinakamababa. Sa 110cc nila, si Yamaha Mio 40. Diba? Ganda na po, napakaganda na forma ni Mio 40. The best. Oo, sa kanyang category. Manipis, pero nasasalubong mo siya sa kalsada. Napakaganda. At yung mga pipe, mga aftermarket, galing ng mga nakakaisip na i-upgrade yung motor nila, si Mio Sporty. Kahanga-hanga. Kaya nga ako, napapatingin eh. At pinoformahan yung Mio Sporty. Kasi, ang lakas ng dating talaga. Promise. Okay. Next, yung sa 125 category nila, marami. Yan, yun napagit ko na kanina, si Mio i125. Or also known as Mio 3. Next naman yung Mio Grabe. Iba rin ang dating nun. Ang laki din nun. Ang laki ng underseat compartment, headlight. Tapos yung tank niya nandito na sa harap. Hindi ka na bababa para magpagas. Daming features niya na maganda eh. Advantage para sa mga riders. Sa lapat pa lang ng umodas, ang dali maneuver. So kanyang manibela. So ganun, ito na features yun eh. Promise. Promise. Digital panel din yung kanyang fully digital din yung control panel niya. Tubeless na rin yung gulong niya, makapal, malaki. Pero yung bilog niya parang D12 lang. I'm not mistaken. Next naman, yung Mio Gear. Yamaha Mio Gear. Ganda rin yung design nun. Yun nga yung naman ni Yamaha kay Honda. Kasi maraming option, maraming design. Nakakatuwa kasi may options ka. Hindi kaya Honda, pa 110, may Honda Beat ka lang. Kasi 125, may Honda Beat ka lang. Pero ngayon, may nilabas na rin si Honda Beat na 125, kalalabas na. Ay, then, si Honda pala, sorry. May nilabas si Honda, na Italian scooter. Ang pangalan ay Giorno. So, sa mga petrol, mga classic model, ang ganda nun, kasi kilas na yun eh. Well, yeah, dagdag safety feature kasi kilas na yun. Kahit ilagay mo lang sa bulsa mo, may answer ka. Kapag marami kang magkakamukhang nito. For example, napunta sa SM. Mas marami kayo ng mga magkakamukhang nito. Ang susi mo, yung answer ba, tukoy mo. Nasaan yung motor mo. Kaya magandang feature. Tapos, fully digital din yun sa panel niya. Tapos may power kasi 4 valves. Diba, matindi. May ibang klase. Si Honda Click 125, 2 valves lang, pero ang lakas ng hatak. Yun, 4 valves. Pero how much more, diba? Malaki, mas mataka siya. Mabigat. So, sa mga motorcycle enthusiasts, or sa mga alam niyo, naghahanap ng options. Maganda yun, magandang consider yun. Honda yun. Nakalimutan ko lang sabihin. So, dalawa lang kasi yung options ngayon. Ay
Honda. Unlike kay Yamaha, marami kang pwedeng isipin. Alam mo yun, forma. At the same time, marami nabili nilang Honda. Ay ng Yamaha. Kasi ano eh, unique si Yamaha sa design. Kasi gusto nilang formahan. Kaso nga lang, hindi siya ganun ka fuel efficient. Marami nagsasabi. Yan, kung gusto mo mas malakas na makina, hindi ka mag-touring, or gusto mo talaga ng power, hindi go with 155cc. So sa Yamaha, continue na natin si Yamaha NMAX 155, si Yamaha Aerox 155, and kung gusto mo ng declutch, nandun si Sniper. Si Sniper naman, tindi rin. Lakas din ang tatak nun. Manual yun. Lakas nun. Pero just talking about scooters ngayon sa ngayon, kasi when it comes to city driving, practical na talaga ang mga scooter. At hindi rin naman sobrang laki ng diferensya sa konsumo sa gas. Robinsons na pala to. Sorry. Robinsons pala. Diyan yung I4 na video. So yun yung pala nandun. Hindi natin dinaanan. Kasi dire-diretso lang tayo ng Aguinaldo. So straight lang ito. Hindi tayo nagpaliko-liko. Okay, Isuzu. Dire-diretso lang. Maliwanag. Ang ganda dito maliwanag ng kalsada. Nakita nyo naman, alam nyo, umaga, di ba? Big shoutout sa Giro ng Dasma. Galing niya. Good job. Okay. So, kumain ako kanina bago ako umalis sa bahay. Shoutout sa aking lovely wife. Love you. Ay! Shoutout. Kasi, kumain kami ng tortang. Pero, bagay gabi na. Let's see kung may mga i-stop tayo mamaya doon sa destination natin. Mas lalong lumamig ngayon. Just to share. Mas lalong lumamig. Okay. So, dahan-dahan lang takbo natin. Wala naman tayo nahabol. Sabi nga ng bilig, buhay ay di ka rin. Hindi naman tayo nakikipag-akin. Shoutout sa kay kuya na nasa unahan natin. Mas gusto ko yung maintenance ko na ganitong nag-rides ako. Kasi, secure talaga ang feeling ko. May guide ako So, dire-diretso lang po tayo. Then, bukas papa-change oil pa itong kailangan na niya ipa-change oil. Kanina, Suzuki Bergman Street 125. Well, speaking of which, si Suzuki meron din 125 na motorsiklo. Suzuki Bergman Street 125. Ang ganda rin. Super efficient. Mas tipid pa nga yata siya kay Honda Click. When it comes to the 125cc. 125 displacement. Mas tipid pa raw siya. Marami nagsasabi. Tapos napakaliwanag ng headlight. Tubeless ng gulong. Ito sila rin yung gulong niya. So wala na, hindi na DJs. And side stand kill switch. Modern. May pagka-classic may pagka-cruise ko yung may pagka-magino yung dating ng Suzuki Bergman Street 125. Kung hindi ko pa nakakita rito kung hindi natin unahan, hindi ko siya maalala. Hindi ka rito lang. Diretso ng tayo. Natin si Kuya. Kasi nag-aalangan din siya sa akin. Inunahan ko lang. So may provision na talaga rito, no? Nag-aandaan ko talaga yung vehicle ride Mangyayari din yan sa takdang panahon.
People right. Speaking of which, 155 ng Yamaha NMAX. Ang ganda ng features. Yes. Kahit wala ka na masyadong i-upgrade, solve ka na dyan. Yes, to be honest. Kung sa city riding lang, at hindi ka naman nagna-night ride dati, then go for it. Medyo, ano nga lang siya, yung features niya, front and rear, ay naka-disc brake na, and naka-ABS na sila, dual channel. For me, ano pa rin, medyo nalalakasan ako sa consume ng gas. Yes, sa mga napapanood ko, sa mga nagre-review ng may Yamaha ay NMAX 125. Sa Aerox naman ang tunay, hindi na maganda kay Aerox. Kasi yung arangkada niya, yan, yung sa duluhan, kung para sa mga NMAX sila eh. Pero yung sa duluhan talaga ni ang karayang talaga. Kaya maraming gusto nun. Carrera. And then, punta tayo kay Honda. Maganda kay Honda kasi ngayong 2024 or 2023, yeah, not mistaken, basta ito lang, a year or two ago, yung development si Honda. So, ang ginawa niya, yung apat na motorsiklo na nasa 160 category nila, pinag-isa nila yung makina. So, ganun kabangis si Honda. So, ayaw niya na mamblema, isang pagsaka na lang tayo, mga boss, parang ganun. Isang pagsaka na lang tayo. Wala na tayong mga problema, sige, todo na natin, sabi niya. Kaya anong ginawa ni Honda? So, yung apat na motor nila, let's name it, si PCX, yeah. Honda PCX 160. Pinarehas na niya yung makina kay Honda ADV 160. Okay, parehas na yung makina nila. And then, ganun din si Honda Airblade. Ganun din yung makina na niya ngayon. And yung isa pa, nakalimutan. PCX, ADV, Airblade. Yun. Ayun, Honda Click 160. Yes. Honda Click 160. Pinag-isa na po nila yung makina. Kaya nakakatuwa. Galing ni Honda. Kaya yung tuli ni Airblade, 160 na siya. Tapos ang liit ng katawan niya as to compared to yung mga ADV, yung PCX, tsaka yung Click 160. So, mas iyamak na mas maliit yung katawan niya. Maliit yung katawan yun, yung kaha, kaya ano ang nangyayari doon, diba? So may mas kulay siya, si Airblade. Pero kung gusto mo lang may kulay board na wala nang Yamaha, kaya sa ibang unit ni Honda, ayun, piliin mo si Honda Click 160. Kaso nga lang, wala siyang disc brake sa harap, drum brake sa likod, tsaka wala siyang ABS. Kapresyo siya ni honest kapresyo siya ni Honda Airblade. Pero si Airblade, disc brake sa harap, meron siyang ABS. Drum brake pa rin sa likod. So yun. Ayun naman, ginaw na talaga. Ginaw na. Iba na yung hangin dito.
Ang ginaw. Vista Mall sila. Yes. Sa silang po tayo ngayon. Lang Cavite. Let's see. Alright. So, let's go back sa mga features ng mga scooter na pinag-uusapan natin. Si ADV naman, yes, maganda. Maganda si ADV. So, kagaya ni PCX, ni Honda Click, at the Airplane. So, kung patuloy na lang naman, may edge si Airplane talaga. Kasi manipis yung paa niya. Unlike kay ADV, malaki talaga siya. And ang comment ng iba doon sa mga groups na nasa liyan ko ay malakas daw yung bike. At minsan mahinga yung gilid. Well, kung maingat ka naman sa motor, bahala ka. Siyempre, alam mo yung cost mo. Natatanong kasi kung hindi ka rin matatahimik. Gusto mo pa na ako. So yun, yun yung mga questions nila kay ADV 160. For me, yes, mahal kasi si ADV talaga eh. Nasa 170 siya eh. 170,000. Yung PCX naman, may dalawang variant kang pwede pagpilian. Yung CBS or Combi Fix System, pero dual disc brake na yun, harap at likod. Mga roughly nasa 125,000. Or yung isa, yung kanyang ABS variant na meron siya, nakakalaga naman nasa 150 yun. So, pwede ka mamili between the two. Kung ano yung mas gusto mo sa PCX. Pero, yung manibela ni PCX kasi medyo mataas siya. Si Honda Beat, tsaka si Honda Click, medyo, may pagkakahawig yung kanilang manibela. At yung legroom ni Click, medyo masikip. Yung kay Beat, ang luwag ng legroom niya. Tuhod, mas mababa siya dito. Mas mababa. Kaya yung tapak mo sa paa mo sa ground is abot na abot kahit mga lady rider, mga 4'11 ang height, walang nagiging issue. And also, si PCX medyo mataas yung manibela. Siguro mga hanggang dito siya for your reference. Mas mataas syempre yung crank clearance niya. Mas mataas. Then, natin mo na. Yan. Sendo F1. Yan ang loading. Matakbo lang tayo ng mga pinakamabilis na natin, 60. 60 kilometers per hour. Uy, napapansin ko, ako na lang ang nasa kalsada ngayon, ha? Okay. Again, salamat sa Diyos at nandito tayo. Nagpapala niya tayo dito. Sisi tayo kung masinunti yan. Okay. Right safe lang. Nasa neutral lane tayo, nasa gitna. Neutral kasi pwede naman yun eh. Kanino may pwede. So may medyo maliwanag naman, may mga street light, pero mas satisfying kapag meron pang MDL. Natutuwa ako. Yan. So, pinatay ko lang. Dahil nasa stoplight naman tayo. Oh, nakago pala. Okay. So, then again, yun yung PCX 160. So, kay Honda Click 160, ang ganda ng variant ni Honda Click 160. Ay, hindi variant actually. Yung isang kulay niya na silver, merong honey blue, ganda ng silver and black, ganda ng kulay. Ganda ng mga decals. Nakakatuwa. Super. Panis lang. Kung hindi nga alam mabili na lang din pa. Kasi si Mami na consider ko kasi may kulay gold. Ang laki ng advantage pag may kulay gold talaga. Kasi ako minsan nagdadala ako ng mga items, mga lento.
minsan dadala ako ng physical instrument, isa na gano'n. Electric acoustic. Kasya-kasya yun sa footboard. Kulay board. So yun yung malaking advantage talaga ng may kulay. Okay, ayan. So naamoy ko na, mas malakas na yung amoy ng damo dito sa lugar na to. Mas naamoy ko na yung amoy ng damo. Yeah. Alam niyo yung kapag ginapas mo yung damo, yung halimuyak niya, yung aroma niya. Ang ganun na ganun yung naaamoy ko ngayon. At nararamdaman ko rin yung pressure sa take ko. Right now. Talagang, nasa mataas na tayong lugar. Right, dadaan tayo kasi may ginagawa kalsada. And nakikita ko mabuhangin. Ingat. Yes. So, paunahin natin sila kasi hindi naman tayo nagmamadali. Kaya, siyempre, nagdidisiplina na tayo dahil pinapractice ko na yung riding to Bicol. Kahit ako lang mag-isa, gagawin ko yan. Gagawin yan. Kasi, it's one of a kind experience. Kasi medyo wow, Narciso. Ganda ng Narciso. Pero sikat na pasyalan niya. Right, so pasili tayo ng ilaw. Set dilim talaga eh. Uy, may mga bikers. Shout out sa mga bikers. Yun. Pareha silang Yamaha. L-Max tsaka Aerox. So kasi ang Yamaha na yan, meron silang BBA. Kahit nga yung Sniper, meron niyang BBA or Variable Valve Fluctuation. Isang feature ni Yamaha na napakaganda, napakatuli na. Kasi yun yung problema ko nung nakawandang din ako eh. Ang tulin niya sa arangkada, talaga, pangis. Tapos, baka galing pa sa stoplight, ang tulin, talaga mabibilog niya. Kaso nga lang, pagdating sa mga duluhan, tuwatakbo ka na ng 80, ay ng 60. Kasi bilis niya makaabot ng 60. Pero kapag 70 na, 80, naku, tumagapat na siya. At mabagal na yung kanyang acceleration. Pero yung dahil sa BBA ng Yamaha, yun niya nadaig. Si Honda Click 125. Ang galing niya pagdating sa pag-ibig. Galingan ni Yamaha. Okay. So ang lamig na talaga rito. Mga pohoge. At kung nakaabot ka rito sa video na ito, a big shoutout to you. Kailangan ko lang ng yung like and subscribe. At malaking tulong yan sa video na ito, sa channel na ito, gusto mo yung mga ganitong video. Kung mahilig ka sa madaldal na rider na kayang magsalita, na halos walang dead air habang siya ay nagra-ride. Sa tabutong 60 to 70, nagsasalita pa rin. Kahit malamig, hindi na talaga ako. Grabe. But still, it's okay. Hoy, 49 ang isang litro dito ng gas ha. Very nice. Very nice. Ganda nito. Ayos. Meron experience talaga. Nag-ride ka ganito. And minsan nakakatakot eh. Pine-prepare ko rin yung sarili ko na kasi pag nag-drive ako, long drive pa Bicol, may mga parts talaga doon kaya sa may mga parts ng Quezon Province na ang hirap mag-drive kasi ang dilim. And at the same time, nakakatakot talaga kapag gabi. Promise. Kasi kakauyan, tapos walang ibang ikaw lang. Kayo lang nagka-drive. So imagine kung, di ba, kung ano yung mangyari, hindi inaasahan. Talaga,
Nakakakaba. Nakakapanindig palahibo ko. Diba? But still, God is always in control. Yun yung lagi kong nasa isip ko kapag ganun yung sitwasyon. Kasi initially, nakakaramdam ka ng pag-aalala. Kasi tama yun, totoo yun. Okay, it's normal. It's okay. But God will never leave you nor forsake you. Hindi yung sinasabi niya sa Bible. Which is napakaganda ng kanyang mga pangako. Napakaganda. Very inspiring. Kasi sinabi sa Bible that He will hold you fast. For your Savior loves you. Amen. Kahit ngayon, habang nagra-ride tayo, nag-iingat ang Panginoon sa atin. Iniingatan ka ng Panginoon. He is guiding you, He is protecting you. Yun yung maganda. Kaya, ingat din tayo. Amen! Ingat-ingat din. Kasi ang Diyos nag-iingat. Huwag mo lahat iasa sa Diyos. Dahil we have our part, may parte din tayo. We have our faith in Him, pero we have the decision. Diba? Meron tayong free will kung anong ginagawa natin. Okay, so ngayon, hindi ko pinili yung sa may Amadeo na kasi mas madilim doon. Na-try ko na mag-ride eh. Dati doon, hindi ko nang document. Kung naka-Honda Click 125 pa ako. Grabe, nakakakaba! Nakakakaba talaga. Okay, so pinatatanong tayo din sa di kalayuan sa kaliwa. Parang simbahan. Okay na, tignan natin. Simbahan na tayo. Yes, so simbahan. Atin. Ayos na lang. Naluluha-luha na yung mata ko. Dahil sa hangin. Dati may goggles. Oh, lakas! Woo! Mas maginaw na po rito talaga, promise. Ang ginaw. Oh, come on. Ang ginaw na rito. Wow! Super. Wala akong contest, take note ha. Wala akong contest. Oh. Mamaya magpapagas na. Nasa 3 hours na lang yung ating gas. Kasi piga ako ng piga. At mataas ko na tayo dito. Blooming Forms. Silang. Oh, gano'n. Grabe. Wow. Gano'n talaga. Kaya yung ibang mga motor, over dito sa ano eh. Sa manibela. Kasi protection sa init, saka sa lamig, ginang talaga. Grabe mga pogi. So far. Wow, kumasay. So hopefully yung mga nasabi ko sa inyo na patungkol sa mga motorsiklo, yung mga tungkol sa specs, mga features, at mga options, mga decision making, sana nakatulong. Kasi ganun din ako nung bumili ako eh. Nag-decide ako nung bumili ng Daycar 150. Kasi gusto ko ng big scoot, malaking scoot, maxi scoot, and may power talaga, tapos ABS na, front-end rear, tapos fully digital, may traction control. Kasi dagdag features, safety features, tapos wala ka na masyadong i-upgrade, makapalang gulong, diba? Lakas ng brakes. Yun. Ang lakas din ng ilaw niya, ng headlight niya. So, yun. Kaya ako siyang pinili. Tagaytay yung Amadeo. Dito po yung pinili natin na kalsada. Dire-diretso lang. Kasi, yan, ako, checkpoint. Mamaya, checkpoint tayo sa mamaya, checkpoint tayo doon. Let's go. Kasi nga naman, may gunpad nila. Pero shoutout na rin, baka nagra-ride to it kami, ride safe lang po, para sa inyo.
Alright. Kapag may nakikita tayo ng public na ganyan, ibig sabihin mag-minor. Mag-minor, mag-ingat. Okay. Ito, madilim na talaga. Yung street lights dito, ano na, kaya nakikita niyo street lights. Wala na, mahina na. As to compared to the one we have in Imus, sa Dasma, may mga portion maliwanag din. So ngayon, eto na siya. Madilim na po talaga dito. Ayan. Furniture Republic, Hotel Dominic. Okay, let's go. Dito rin tayo. Actually, meron din diversion road dito eh. Pero hindi ko na tinaanan dahil para saan pa eh maliwanag naman, I mean na wala naman traffic pa kayo. Magandang oras. Alright, so approaching na tayo. Okay. We made it. Congratulations sa inyo na. We made it here. We made it. Yes. We did it. Nandito po tayo, walang iba. Kundi sa Tagaytay. Ang Tagaytay po ay nasasakupan ng dalawang probinsya. Cavite at Batangas. So ito po ang the famous Rotonda. Okay. Kumanan ka doon. Yeah. Batangas. Pag dito naman Batangas din. Pag doon naman sa baba, Batangas din yun. Talisay. Okay, so pinapauna po nung mga nakakotse yung nakatruck kasi iikot lang naman sila doon. For safety reasons yun naman yan. But good thing. Kasi diretso tayo dun eh. Pag nagkaroon ng opening. Naon! Q! Diretso tayo dun. Oh! Bakit? Hindi tayo. Okay, mas hindi tayo ilaw. Yan. Nice. Okay. So, we are in Tagaytay. So, why we're here? Para makita ko lang sa inyo yung itsura ng Tagaytay kapag gantong oras. So ito, the famous Macdo na mayroong overlooking. So baba tayo. Ay hindi, wag na. Hindi na kasi we don't have much time. Okay, so nandito na tayo. Dito ka natatapusin yung video. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Mabuhay kayong lahat. Ito po ang biyahe ni Poge. God bless us all. Count your blessings at ingatan nawa kayo ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. May the Lord God bless you, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And may the Holy Spirit remind you of His faithfulness, of His gentleness, always and forever. In Jesus' name, Amen.